Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you po. So, we have breathe. Ayan, inhale, stardust, and exhale, magic. You know what, Leo? Siguro ano na kayo yung parang suffocated na siguro kayo sa problema, suffocated na kayo sa sobrang daming trabaho or sobrang daming iniisip, sobrang daming obligasyon na nasa balikat ninyo, yung ganun ba? Kaya you need to breathe. Okay? You need to take a breather. Kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo ng break para kahit papaano makapag-unload ka din muna no ng kung ano man ang stress na nararamdaman ninyo. Okay? Whether that is physical stress or mental stress or emotional stress. Give yourself room to breathe. Okay? Para na makalma mo muna yung sarili mo. Para na makabalik ka sa sentro, makabalik ka sa concentration, yung ganon. At nang makapag-isip ka ng maayos, makapag-diskarte ng maayos, at maging magaan no, ang inyong pakiramdam. Okay? You need to take a breather. Alright? Kailangan mo din ng pahinga, kailangan mo ng tulog, 'di ba? Kailangan mo na mag-unwind, 'di ba? Mag-unload ka ng stress mo, no? So kung ano sa tingin mo yung effective sa na ginagawa mo, no, para makapag-unload ka ng stress, gawin mo 'yon. Okay? Gawin mo yung kung ano yung komportable sa'yo. So, we have boundaries. Ayan. Put a ring around yourself and your energies. Ayan. Maaari na isang dahilan no, ng nakakapagpa-stress sa'yo. Maaari yung mga tao sa paligid mo. Baka inaabuso ka na ng mga tao sa paligid mo. No? Baka you are super bait. Diba? Kaya binabypass ka, 'di ba? Inaabuso ka kasi alam nila mabait ka. Alam nila okay ka lang ng okay, bow ka lang ng bow, 'di ba? Very considerate ka. Matulungin ka. Kaya ayun, maaaring inaabuso ka ng mga tao sa paligid mo. And because, 'di ba, mabait ka nga, kaya nagpapasensya, pero sa loob mo, 'di ba? Parang nagtatampo ka na rin sa kanila, nabibisit ka na din sa kanila, naiinis ka na din sa kanila. Kasi nga, 'di ba? Inaabuso ka. Pero dahil sa kabaitan mo, sa haba ng pisi ng iyong pagpapasensya, parang ayaw mo pa rin na magsalita, 'di ba? You can't say no, you know? Kasi nga maaaring naaawa ka, ikaw pa naaawa kahit ikaw ay inaabuso na. Kaya, this is a reminder para sa iyo ng universe. It's about time na for you, to impose healthy boundaries. Personal, healthy boundaries. Okay? Para na matuto din ng mga tao sa paligid mo, no? Na igalang ka, respetuhin din ang space na kailangan mo, respetuhin ka in general, 'di ba? Yung ganon. Kasi kung hahayaan mo lang na abusuhin ka, kung hahayaan mo lang na uh, mag-go beyond naman sila sa kung ano yung dapat na limitasyon mo din, baka in the end, masira na din yung relationship mo with these people. Baka eventually, mapagod ka na sa kanila, masawa ka na sa mga ginagawa nila, sa mga pag-uugali nila, sa pagtatrato nila sa'yo. And then baka mamaya, 'di ba? Hindi mo na malayan. Galit ka na pala sa kanila. No? Gusto mo na lang silang alisin sa buhay mo. So masisira yung relationship mo with these people. Kaya habang kaya pang i-save no, yung inyong relationship with these people, mas magandang mag-set ka na ng boundaries mo para matuto sila na igalang ka, matuto sila na respetuhin ka, matuto sila na maging aware sila sa mga limitations, no? So, what else? Light, without the dark, we'd never see the stars. Ayan, that's very true.
'Di ba? Kung walang liwanag, hindi natin malalaman, hindi natin malalaman yung darkness, no? Kung wala din namang darkness, kung wala din namang mga problema sa buhay, hindi rin natin maa-appreciate masyado yung liwanag. Kasi walang contrast, walang comparison, 'di ba? Kaya ganon. So siguro ngayon, merong mga um, kung walang problema, 'di ba? Hindi natin ma-figure out kung paano tayo magso-solve ng problema kung walang problema, 'di ba? Paano natin masusubukan ang sarili din natin kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo katibay, 'di ba? Kung wala tayong mga problemang pagdadaanan. Kaya talaga, balanse ang lahat, no? Balanse ang lahat. Kaya 'yun, no? Talagang isipin natin, no, na kapag may problema, huwag nating isipin na yung adversity na yan talagang pahirap sa buhay. Although meron talagang hatid na difficulty, 'di ba? Yung mga problema. Pero kasi meron lesson na dapat tayong matutunan. There is a specific purpose for every situation, no? Even yung mga problema. Kaya yung mga problema na yan, mga challenging situation na yan, they are as equally important as those blessings, other blessings. Kaya nga yung problema, kailangan sa isip natin, i-consider pa rin natin siyang blessing. 'Di ba? Even though merong difficulty na nararanasan tayo when there is a problem, pero it is still a blessing. Kasi kung hindi dahil sa mga problema ang dumadating sa buhay natin, hindi natin na ilalabas, no, yung galing natin, hindi natin masyado na ilalabas yung tapang natin, yung may mga ugali tayo na nadidiscover natin, no, kapag tayo may problema, 'di ba? Yung tapang, yung perseverance, 'di ba? Minsan kung okay lang ang lahat, smooth sailing lang ang takbo ng lahat-lahat sa buhay natin, nakakalimutan natin 'yon or hindi natin 'yon na ilalabas, 'di ba? But because pag pumasok ang problema, ayan, lumalabas na yung mga talento natin, 'di ba? Yung mga hidden talents natin, no? Natin, nai-express natin. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Leo. We have Six of Swords. Ayan. So, Six of Swords, ito eh? Pwedeng may travel dito, relocation, pwedeng merong change dito of trabaho, change of employer, change of place of residence, ganyan. And this is also a moving on energy. Kaya siguro meron talaga kayong, ang iba sa inyo, no? Pwedeng merong sitwasyon dito na you are going to leave behind you kasi hindi na to nakakabuti sa'yo. This is a situation na unhealthy para sa'yo. Kaya ang tendency, mas gusto mo na lang iwanan na to kasi wala ka ng doon eh. Parang wala nang liwanag kang nakikita. 'Di ba? Kunyari, relationship ito. 'Di ba? So, maaring you've tried everything you can para ma-patch up, para maayos, para makabalik kayo sa dati. 'Di ba? Na masaya, nagkakaintindihan, nagmamahalan. Pero for the longest time siguro wala. 'Di ba? Walang nangyayari sa effort mo. Kasi baka ikaw lang din naman ang nag-e-effort. 'Di ba? Yung person mo wala nang pakialam, 'di ba? So kaya pwedeng turning point na ito, no? At nasabi niyo na hopeless na to. Hopeless na yung relationship ninyo na maibalik pa sa ayos, maibalik pa sa dati. Kaya pwedeng iiwanan mo na 'yan. So we have the Empress. Na-pick up ko dito, ang iba sa inyo baka lalayo kayo tapos buntis. Baka buntis. Or this is possible na yung buntis energy na to kasi nga mother archetype si Empress eh. Kaya pwede talaga na ang iba sa inyo nagbubuntis ngayon or baka kung hindi man kayo, baka yung person ninyo ang nagbubuntis. 'Di ba? So, congrats sa'yo kapag may ganong sitwasyon kayo, no? And si Empress is also abundance and prosperity energy.
Kaya most likely, meron dito mga financial blessings, material blessings, or opportunities na dadating. Okay? At yun ang magpapabago sa inyong financial landscape. Uh, Possibly na ito na yung simula, no, ng pagbabago ng inyong sitwasyon sa pangkaperahan, sitwasyon ninyo sa finances, at mag-aano na kayo. Maaring magsisimula na kayo ng pagiging maluwag sa pera, magsisimula na kayo ng pagiging um, maluwag ang takbo ng kaperahan ninyo, 'di ba? May mga pambayad na sa utang, meron na kayong makakapag-save na kayo, yung mga ganun ba? So, magiging maganda na ang pasok, kumbaga, ng pera sa inyo from here on. So, Nine of Swords, possibly, na ito si Nine of Swords, kasama niya si Six of Swords. Kaya siguro kayo mag-move on na dahil nahihirapan na din kayo talaga. No? Sleepless nights ito Stress, sleepless nights, negative thinking, 'di ba? Nag-aano siguro kayo dito, tawag diyan, namong problema, nagigising sa middle of the night dahil sa problema. Alam mo yun, ginigising kayo ng inyong problema. Siguro ganun kayo. Hindi na kayo makakain ng maayos, hindi makatulog ng maayos, hindi makatulog ng mahimbing. 'Di ba? Dahil sa kakaisip, you know? Kaya baka ang solusyon ninyo rito, alis na kayo. So, possibly, no, na talaga nahirapan na kayo rito sa sitwasyon ninyo. Kaya, siguro, naiisip ninyo na this is the best thing for me to do, no? Mag-move on na ako so that I can start my new life. So that I can start a new chapter in my life, no? Na, alam mo yun, isipin mo naman yung sarili mo, yung sarili mong kapakanan. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.